Magandang umaga mga kwento. Time check pasado 5:00. Tila ukan na ng mga manok. Kumusta ang inyong umaga? Anyway, nung nilinis natin yung Kahugot TV ay marami tayong stories na tinanggal. Yun yung mga stories na na-upload kasi sa iba't ibang channels na hindi naman sa atin. Kaya nga naparatangan tayo dati ng YT na nagre-re-upload ng mga kwento kahit kwento naman natin yon. Original stories, original content natin yon. Kaya tinanggal yung maraming kwento doon, kinabibilangan ng kwento ni Victoria. Ngayon may mga naghahanap, kaya dito na lang natin i-upload sa Kakwento Channel. Pakinggan muli sa mga nakakamiss sa kwento ni Victoria. Magandang hapon po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang V. V for Victoria. Simulan ko ang kwento ko noong first year high school ako. Noon ko nakilala si Jonic. Chubby si Jonic noon. Maitim pa at medyo dugyot sa katawan. Mahilig kasi siyang tumakbo kaya laging pawisan. At kapag pinagpawisan, ugali niyang hilain ang laylayan ng kanyang kulay putim na t-shirt at saka yun ang gagamitin niyang pamunas sa kanyang pawis sa mukha. Kapag ginawa niya yon, lilitaw naman siyempre ang kanyang tiyan na mataba na may balat pa sa tabi ng kanyang pusod. Maliit lang ang kanyang balat at korteng puso, heart shape pero walang tulis sa dulo. Sabi nga ng mga kaklase ko noon, nasa tabi daw ng pusod ni Jonic ang kanyang puso kasi hugos puso ang kanyang maliit na balat. Lagi siyang pinagtatawanan ng mga klase ko noon pero ako madalang akong makitawa sa kanila, lalo na kapag ikapapahiya ng isang tao ang pagtawa ko. Lumaki akong disiplinado. Disiplinarya ng aking ama na isang principal sa elementarya sa amin. At si mama naman na isang government employee ang nagturo sa amin ng mga tamang manners at pakikipagkapwa-tao. Pero ang pagiging seryoso sa lahat ng bagay at pagiging masikreto, sarili ko ng ugali yon. First section kami sa high school. Lahat nagtapos ng valedictorian, salutatorian, mga honorable mentions noong elementary. Sila ang mga kaklase ko. Doon kami nagsama-sama sa highest section syempre. Si Jonic, second honorable mention sa kanila. Magaling siya sa math at science at matigas ang kanyang ulo. Si Chona Libre ay kaklase ko din. Si Chona Libre ang aming salutatorian nung elementarya kami, pero Pero gaya ng dati ay nagpoprotesta ang nanay niya tuwing closing. Porke daw kasi principal ang papa ko kaya ako ang laging first. Matalino din naman talaga si Chona pero hindi ako papayag na maungusan niya ako kaya nagsunog din ako ng kilay at nagsikap din naman talaga ako. Kaya lang hindi mo talaga maiaalis ang impresyon ng tao na porke principal ang tatay ko, kaya dapat ako ang laging first. Alam kong hangarin ni Chona Libre na talunin ako o ungusan ako nung high school na kami. At syempre hindi ko dapat hayaan yon. Kaya nga nung manligaw sa akin si Kobe, nung first year pa lang kami, si Kobe ang aming class escort, hindi ko siya pinansin dahil gusto kong mag-focus sa pag-aaral ko. Kahit na nga ako o kahit hindi na ako mag-top 1 dahil mahirap gawin yon kasi nga kaklase namin ng mga honor students na galing sa West at North Central School. Okay lang kahit hindi na ako mag-top 1 basta huwag lang akong maungusan ni Chona. Kapag kasi nahulog ako sa kagwapuhan ni Kobe, alam ko mababawasan ang concentration ko sa pag-aaral. Bumarkada naman sa amin si Jonic, hinayaan namin kasi nakakatuwa siya. Kumikero siya, kaya lang may ayaw ako na biro niya. Sinasabi niya sa mga klase namin sa paraang pabiro na girlfriend niya ako. Tuloy ay tinutokso kami at hindi ako natutuwa, kaya iniwasan ko siya.
Iniwasan ko si Jonic. Napansin ni Jonic ang pag-iwas ko sa kanya. Kinausap niya ako. Prinangka ko naman siya. Ang sagot niya, biro lang naman yun, V eh. Well, piliin mo ang taong bibiruin mo. At hindi ako nakipagbiroan sa'yo. Sorry, sabi ulit niya pero tinalikuran ko siya. Ang totoo, deep inside me ay crush ko rin si Kobe. Pero hindi ako pwedeng ma-in love. Pero kahit hindi ako pwedeng ma-in love, gusto ko pa rin, syempre na isipin ni Kobe na wala pa akong ibang mahal. At lalong hindi si Jonic ang lalaking pwedeng magmay-ari ng aking puso. Natapos ang school year na yon ng first year na kami. Masaya ako kasi nasa top 6 ako at top 9 lang si Chona. Na-enjoy ko ang bakasyon noon kasi sa wakas, tigil aral muna. Nagbakasyon kami noon sa lola namin sa Tagaytay pero isang linggo ko lang na-enjoy ang bakasyon na yon dahil sinira ni lola ang enjoyment ko. Nagpatawag siya ng math tutor at iyon, sira ang bakasyon ko dahil nakihati pa ang tutorial class ko sa math. Then sumapit ulit ang pasukan. Nagulat naman ako sa malaking pagbabago ni Chona Libre. Walang duda na ungusan niya ako sa physical features. Ang laki ng itinangkad niya at malaki na rin ang kanyang dibdib, pumuti at gumanda at ang buhok niya rebonded. Ilang segundo siguro akong napanganga nung makita ko si Chona. Hindi niya ako pinansin dahil biglang lumapit si Kobe sa kanya at kinausap siya. Agad namang ngumiti si Chona kay Kobe at tingin ko noon ay nagkakagustuhan sila. Honestly, bagay sila. Si Jonic naman, chubby pa rin nung second year na kami. Halos walang nabago sa kanya, liban lang sa medyo naging seryoson siya. Hindi na siya maingay at hindi na rin gaanong malikot. Isa pang napansin ko kay Jonic, panay ang sulyap niya sa akin. Madalas ko siyang mahuling nakatingin sa akin pero hindi pa rin nanunumbalik ang close namin mula nang iwasan ko siya nung first year kami dahil sa pagbibiro niya sa mga classmate namin na girlfriend niya ako. Hindi kasi ako yung tipong okay lang na binibiro at pinagtatawanan o nagiging sentro ng tawanan. Ayoko ng ganon. Wala yun sa personality ko. Kahit huwag mo na akong kausapin basta huwag mo lang akong biruin ang hindi ko gusto. Okay na sa akin na may isa akong friend at iyon ay si Mercedes. Then nagkaroon ng elections ng class officers nung second year na kami. Si King pa rin ang presidente, vice si Angela, secretary si Micah, treasurer ako at escort pa rin si Kobe at ang bagong muse, si Chona Libre. Dahil doon ay lalo pa silang naging close ni Kobe at ang closeness nila ay medyo nagdulot sa akin ng konting sakit at insecurity kasi nga crush ko si Kobe. Tiniis ko yun at wala akong pinagsabihan kahit pa sa best friend kong si Merced. Ugali ko kasi yun, ang pagiging sobrang masikreto lalo na sa sariling damdamin ko. Actually kahit sa bahay namin, hindi ako vocal tungkol sa feelings ko. Ugali ko ang magkimkim, ang magpigil, ang magsikreto. Pinagbuti ko na lang noon ang pag-aaral ko. At noong matapos ang school year na yon, noong second year kami, maluwang ang ngiti ko. Kasi top 4 ako. Noong sumapit na naman ulit ang pasukan, third year na kami, first day ng klase ay maraming sorpresa, as in nakakagulat na sorpresa. Kasalukuyan naglilinis ng classroom ang mga kaklase ko nung dumating ako at akala ko ay may bago kaming kaklase na lalaki. Nakahubad kasi ng t-shirt ang mga lalaking naglilinis sa classroom. At napansin ko yung isang nakahubad at kung hindi pa dahil dun sa hugis puso na walang tulis na balat sa tabi ng pusod niya,
hindi ko pa malalaman na siya si Jonic. Ang laki ng ipinayat niya at ang maganda o gumanda ang kanyang katawan, tumangkad pa. Napansin mo si Jonic? Grabe, hunk na. Tuwang-tuwang kalabit sa akin ni Merced. Paglingon ko kay Jonic na noon ay naglalampaso, napangiti siya sa akin, sabay kindat. Sa totoo lang, parang ibang tao na si Jonic noon. Gumapo at naging fresh ang itsura niya na naging simpatiko at hindi ko magawang burahin sa isip ko noon ang pagngiti at pagkindat niya sa akin. Unang Friday ng Pusakan, uwian noon at kasabay ko si Merced. Bigla na lang may nagsalita sa likod ko. Ang sabi niya, "V, pwede ba kitang ihatid sa paradahan niyo?" Ganito ang narinig kong salita. Paglingon ko, si Jonic. Parang gusto kong ngumiti noon kaya lang agad kong natandaan na hindi pa kami okay ni Jonic. Kaya hindi ako ngumiti. Sana naman wag mo na akong iwasan, V. Siguro naman sa mahigit 1 taon na hindi mo pagpansin sa akin dahil lang sa simpleng biro ko noon. Dapat naman sana napatawad mo na ako. Humingi ka ba ng tawad? Ganito ang sagot ko. E di hihingi ako. Patawad na. Sana mapatawad mo na ako. Hindi ko nasagot si Jonic dahil kinurot ako ni Merced sa tagiliran sabay sabing, "Huwag ka na magpakipot. Kukuritin kita sa singit," sabi niya. Narinig yun ni Jonic at paglingon ko sa kanya ay nakangiti siya. Yung ngiti niya, iba ang dating sa akin. Parang may magic na pampagaan ng loob at dahil doon ay napangiti na rin ako. Konti. Okay na? Thanks ha. Narinig kong sabi naman ni Jonic habang nakatitig sa mga mata ko. Hindi ko natagalan ng titig na yon dahil parang nakakatunaw ng puso. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon, kapuso. Bakit ganoon ang feelings ko for Jonic? In love na ba ako? Noon nga, kapuso, ay naging close na ulit kami ni Jonic. Every school day, kami ang magkakasama. Noon ko siya lubusang nakilala. Mahirap lang daw talaga sila. 10 silang magkakapatid at siya ay pang-8 at siya din lang ang nakatuntong sa 3rd year high school. Kasi 3rd year pa lang kami noon. Yung ate daw nilang isa ay hanggang 2nd year high school lang, pero all the rest ay elementary graduate lang ang tinapos. May 2 pa nga daw siyang kapatid na hindi man lang nakatapos kahit elementary lang. Siya lang daw ang nakakitaan ng talino at interes sa pag-aaral. Ang sabi niya minsan, kung sakasakali, ako lang sa buong pamilya namin ang makakatapos ng pag-aaral. Naawa ako kay Jonic noon. Seryoso kasi siyang magkwento that time at may maturity sa tinig niya. Nung bakasyon nga, napasabak na rin ako sa bukid kaya eto pumayat ako. Sabi niya tsaka tumawa. Tingnan mo palad ko, ang daming kalyo. Sabi pa niya saka ipinakita ang palad niya. Noon ko napansin na ang lalaki pala ng mga daliri niya. E di masakit yan, sabi ko patungkol sa kalyo niya. Hindi naman, pero may ibang sumasakit kapag ginagamit kong palad ko. Sabi niya tsaka tumawa pero hindi ako natawa kasi hindi ko nasakyan ang kanyang biro. Sorry joke lang yun, sabi niya. Anong joke yun? Di ko nasakyan. Sensya ka na, mahina ako sa joke. Hindi kasi ako mahilig sa mga joke sabi ko pa. Wala, kalimutan mo na yun. Sagot niya tsaka matamang tumitig sa mata ko nang nakangiti. V, bakit ang ganda mo? Narinig kong sabi niya.
Mabilis ko siyang sinagot. Joke din ba yan? Tanong ko. Hindi Maganda ka naman talaga eh. Alam mo, ka palang nagsabi sa akin yan, kaya tama. Joke nga yan, sabi ko. Hindi joke to V. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda sa klase natin. Noon ko nakita yung kagandahan mo nung first year tayo. Tapos, lagi na ako nakatitig sa'yo kasi parang nakaka-addict ang pagmasdan ka. Hindi mo lang alam, V. Tuwing Sabado tsaka Linggo, lalo na kapag bakasyon, hinahanap-hanap ko ang mukha mo. Hinahanap-hanap ko ang kagandahan mo. Okay. 15 ako noon at 16 naman si Jonic. Mahal ko na siya. Kasi maraming nabago sa akin since maging close kami ni Jonic. Ayaw ko dati ng taong mabaho. Pero si Jonic kahit nag-aamoy pawis na siya, wala lang sa akin. Alam mo yung parang na-immune na ako. May mga pagkakataon ngang namimiss ko ang amoy niya eh. Hindi siya nagko-cologne. Understood naman yon kasi nga, mahirap lang sila. Kaya lang kahit gusto ko, madalang yung pagkakataong makapag-solo ka man ni Jonic para makapag-usap sana. Isa pa, kahit gusto ko na rin siya, hindi ko naman magawang magpahalata. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa ang nagagawa ng ibang babae na ka-age ko na kapag in love, sobrang nahahalata. Alam mo yung kahit na ngitian pa lang niya, ay mapapansin mo na yung may special feelings sila para sa isa't isa. Naiinggit ako sa babae na matamis ngumiti. Yung cute ang dating pag tiningnan mo. Yung may landi. Hindi ko yun magawa. Hindi ako sanay makipagngitian. Makipagkyutan. Sabi nila, nakakaganda raw ng mukha ang ngiti. Hindi ako palang ngiti, kaya tama ang kutob ko kay Jonic. Joke lang niya nung sabihin niyang maganda ako. Kasi paano ba naman gaganda ang babaeng asiwang ngumiti? Ako pati best friend ko si Merced ay hindi niya mahulaan ang saloobin ko. Isang araw nga bigla ko nalang narinig kay Merced ang salitang ito. Girl ka ba? Napalingon ako sa kanya. Okay, girl ka nga, pero what about your heart? Do you fall for the opposite sex o baka naman late bloomer ka lang? Teka, bakit ba sunod-sunod ang tanong mo? Kasi naman may nangyari pala. Well, naulinigan ko lang naman sa chismisan dyan, pero I'm sure wala kang alam tungkol doon. Ano ba yon? Si Kobe. Si Kobe nag-effort pala na ligawan ka, pero dinedma mo lang. First year pa tayo nun, Sed. At ngayon si Jonic, nililigawan ka pala. Mga pinakagwapo na dito sa classroom natin, ano bang balak mo? O baka naman sina Angelica o si Chona ang type mo? Maming ka nga girl, tomboy ka ba? Sinulyapan ko lang si Merced noon. Hindi kasi siya ang unang taong nagduda sa pagkababae ko. Nung bata pa ako, tinatawag nila akong tomboy. Matigas daw kasi ang kilos ko at wala akong arte sa katawan. May butas nga ang tenga ko pero wala namang hikaw at alam ko din na hindi ako masyadong kilos babae at hindi ako maganda. Kaya lang muli ko pa rin narinig ang mga salitang ito mula kay Jonic isang araw. Hi beautiful, bati niya sa akin tsaka tumabi. Wala pa kaming teacher noon. Nagjo-joke ka na naman, casual kong sagot. V, ang tawagin kitang beautiful ay hindi joke, sagot niya. Jonic, alam mong hindi ako maganda. Kaya tigilan mo ko, okay? Yun nga maganda sa'yo, V eh. Hindi mo alam na maganda ka. Napalingon ako sa gwapong mukha ni Jonic. May laman kasi ang kanyang salita at gusto ko ang laman nun. Napaka-natural mo, V. That's why you're beautiful. Sabi pa niya. Tumigil ka nga, Jonic, okay? Nakakahiya kapag may nakarinig sa'yo na tinatawag mo akong beautiful. Ayan si Angelica, si Chona, si Grace. Sila ang tawagin mong beautiful dahil sila ang beautiful at hindi ako. V, ikaw ang totoong beautiful.
Jonic, stop it, okay? Gusto mo bang iwasan ulit kita? Madiing tanong ko. Sorry. Pero V, sinasabi ko lang totoo para sa akin. Mahinaong sabi niya pero tumayo ako bigla at iniwanan ko siya. Alam kong sinundan na lang niya ako ng tingin pero ako, hindi ko na siya ulit nilingon. Hindi kasi ako komportable sa ganon. Nakikipagkulitan tungkol sa bagay na ayaw kong mangyari o gawin. Nagbasa na lang ako ng notes ko noon pero bigla na lang may kamay na naglatag ng 1/4 sheet of paper sa ibabaw ng notebook ko. Na binasa ko at pag-angat ko ng mukha ko ay nakita ko si Jonic. Wala siyang ngiti at agad ding umalis sa harapan ko. Binasa ko ang nakasulat sa 1/4 sheet at ganito ang nakasulat. You are so beautiful, naturally beautiful. You are far beautiful than the ones you thought are beautiful. You don't know that you're beautiful makes you beautiful. You are beautiful, V, and I love you. Nakikita ko noon ang sarili ko, magaling ako. Magaling akong mag-plastic. Magaling akong magtago ng damdamin ko. Na itatago ko ang kilig. Kinikilig ako kay Jonic pero itinatago ko at alam kong kaplastikan yon. Kaya lang hindi ko kasi kayang tingnan ng sarili ko gaya ng ibang babae na kapag kilig, matamis ang ngiti at hindi yun naaalis sa kanilang labi. Kung minsan yung iba titili pa, hindi ko kayang maging ganon. Tumitili ang puso ko pero ako lang ang nakakarinig noon at hindi mo makikita ang kilig sa mukha ko. Simpleng gown lang ang suot ko ng JS namin at hindi ako sumali sa kotilyon. Si Jonic totally hindi sumali, hindi nag-attend ng JS. Hindi ko siya nakita nung JS. Si Carlo ang first dance ko, isa sa mga klasikong hindi naman gwapo pero napakagaling mag-drawing. Natapos ang school year na yon ng third year kami, nasa top 4 pa rin ako. Sumapit ulit ang bakasyon, naging busy kami sa pagluluto ng pagkain at merienda ng mga trabahador dahil nagpa-renovate si Papa ng bahay namin nung bakasyon. Boring ang bakasyong yon sa akin pero enjoy para kay Merced na best friend ko. Katext ko siya everyday nung bakasyon at yon kinukwento niya sa akin ang manliligaw niyang si Stefano na estudyante sa private school at may kaya. Then first day ng klase ng fourth year na kami, nagulat ako kay Merced. Nag-bloom siya bigla. Ang laki ng igininda niya. Best dahil ba yan kay Stefano? Tanong ko sa kanya. Pwedeng ganun girl? Gaya rin ni Jonic, may abs na. At malamang dahil yun sa'yo. Abs? Si Jonic? Andito siya kanina. Naglinis nga kami ng room eh. Umuwi lang siya sandali kasi nadumihan ang damit niya. Alam mo girl, sobrang sexy ni Jonic. As in may 6 packs talagang abs niya. Tuwang-tuwang sabi ni Merced pero hindi ako nagpakita ng reaction. Alam ko kasing nakatitig sa mukha ko si Merced at pinakikiramdaman niya ako kung makikinig ako sa kinukwento niya. Hanggang sa magsalita siya. Alam mo, tomboy ka talaga, no? Hindi ka ba lang naapektuhan sa mga kinukwento ko? Said, ano ba naman sa akin kung may abs si Jonic? Dapat ko bang ikatuwa yun? My goodness, V. Natural lang naman sa ating mga babae ang kiligin sa ganun, ano? Pero obviously sa aming mga babae lang pala. Because the doubt is getting bigger na ikaw ay isang lesbiana. Hindi na lang ako umimik noon kapuso pero nung mga sumunod na araw, naghintay ako ng pagkakataong makita ko nga ang abs ni Jonic. Nag-grouping ng cleaners sa classroom. Hindi ko kagrupo si Jonic pero sinadya kong pumasok sa classroom noong time na naglilinis sila. Kaya lang hindi nakahubad si Jonic noon. Naka-t-shirt siya ng black. Nagstay pa rin ako.
hanggang sa nakita kong hinila na ni Jonic ang laylayan ng kanyang t-shirt niya upang siyang ipunas sa pawisan niyang mukha. Ugali kasi niya yun noon pa. At yun nga, paghila niya ng laylayan ng t-shirt niya, lumitaw sa paningin ko ang kanyang abs. Tama si Merced. May 6 packs nga si Jonic. Ngumiti ang kalooban ko dahil muli ko ring nakita ang kanyang balat na hugis puso sa tabi ng kanyang pusod. Wala pa ring tulis ang hugis puso niyang balat. Agad ko ring iniwas ang tingin ko nang ibaba ni Jonic ang t-shirt niya. Kaya lang bahagya akong nataranta nang biglang may magsalita sa likod ko. Babae ka naman pala eh, pero plastic nga lang. Si Merced ang nagsalita. Kitang-kita ko kung paano matitigan ang abs ni Jonic eh. Ang lagkit mong tubitig pala kapag walang nakatingin sa'yo ah. Pero from afar, pinagmamasdan kita girl at gusto kong umamin ka. Gusto mo rin si Jonic, di ba? Pinagnanasahan mo rin siya, di ba? Hindi ko gusto ang mga narinig kong yun kay Merced kaya't binara ko siya. Said, shut up, okay? Hindi lahat ng babae kagaya mo, ibahin mo ako. Pagkasabi ko noon ay iniwanan ko siya. Naglakad ako papuntang library pero hindi mabura sa isipan ko ang itsura ng sexing tiyan ni Jonic na may tatak na korteng puso na walang tulis. Sa totoo lang may kilig sa kalooban ko noon. Pero nandun lang yon at hindi mo yon makikita sa mukha ko. Hindi ka na magha-high school ulit. Minsan lang mag-high school ang isang tao pero ikaw ganito lang ang gagawin mo sa high school? Puro ligaw yata ang inaatupag mo ha, Vincent. Sermon ito ni Papa sa inaanak niyang si Vincent na ang parehong magulang ay nasa Abu Dhabi at si Papa bilang ninong niya ang siyang tagapirma ng card niya. Hindi kasi magaganda ang grades ni Vincent na nag-aaral pa naman sa private school. Ngingiti-ngiti lang si Vincent kahit pinagagalitan siya ni Papa. Hindi kami close ni Vincent. Si Ate Pinky ko ang vibes niya kaya't matapos siyang makapagpapirma ng card niya kay Papa ay umalis na ito nang hindi man lang ako nilingon. Umuugong sa isipan ko ang sermon ni Papa sa kinakapatid kong si Vincent. Minsan ka lang mag-high school sa buong buhay mo. Ewan ko kung bakit negatibo o hindi negatibo ang dating ni Vincent sa akin, bagkus ay nakaramdam pa nga ako ng inggit sa kanya. Mabababa nga ang grades niya pero nakita ko ang ngiti sa labi niya kahit pinagagalitan siya. Puro ligaw daw ang inaatupag niya. Siguro may girlfriend siyang mahal na mahal niya. At iyon ang kinaiinggitan ko. Yung saya ng pagkakaroon ng boyfriend at yun ang wala sa akin. Okay, matataas nga ang grades ko. Pero 4th year na ako, 0 pa rin ang love life ko. Nalungkot ako sa ideyang yon at wala akong ibang sisisihin kundi ang sarili ko kapag nag-graduate ako ng high school na hindi man lang nakaranas magka-boyfriend. At hindi ako papayag. Gagawa ako ng paraan. So the next day, nagpakita ako ng matamis na smile kay Jonic. Kaya lang ang gago. Hindi ako sinukulian ng ngiti. Disappointed ako pero nag-try ulit ako nung hapon na. Uwian na noon. Nginitian ko na naman ulit siya. Ngumiti din siya pero halatang ngiting gawa-gawa lang. Hindi natural. Kaya ang sabi ko, fake naman yung smile mo. Nakakapit ako nun sa braso ni Merced at naglalakad kami palabas ng gate. Sumagot si Jonic. Fake din naman yung ngiti mo eh. Sagot niya. Natigilan ako sa sagot na ito ni Jonic. Hinila ko si Merced para maunahan namin si Jonic sa paglalakad. Napahiya kasi ako sa ginawa kong pagngiti sa kanya. And obviously, hindi yun effective at nakakalungkot yun. Nakaka-bad trip. July 8, nung magsimula ang intrams namin pero hindi ako athlete at wala akong pakialam sa intrams,
Kinabukasan, July 9, biglang nagyaya si Merced. Birthday daw ni Stefano, na boyfriend niya na noon, at gusto niyang mag-picnic kami sa farm nila Stefano. Chaperon ako, ganon, chaperon. Banat ko sa kanya. E di sama mo si Jonic. Mabilis siyang sagot. Sasama naman kaya yon. Sagot ko pero hindi na siya sumagot sa akin. Patakbo siyang lumabas at natanaw ko na lang na kausap niya na si Jonic sa labas. Maya-maya pa ay magkasabay na silang lumapit sa akin. Matamis ang ngiti ni Jonic pero ako naman ang walang lakas ng loob na makipagngitian sa kanya. Nagsalita si Jonic at ang sabi niya, sige, sasama ako kung masasagot mo ang tanong ko. Ganito ang tirada sa akin ni Jonic. Iniharap ko ang mukha ko sa kanya. Bakit may tanong pa? Kung ayaw mong sumama, okay lang sa akin, sagot ko. Natigilan tsaka tumalikod, pagkatapos nun ay umalis. My goodness naman kasi, V. Yung kaplastikan mo nakakairita na. Asar na sabi ni Merced. Hindi ako umimik dahil aminado akong mali ako. Napahiya si Jonic pero nung paalis na kami, papunta sa meeting place ni na Merced at Stefano kung saan pumayag na akong maging chaperon, nakita kong biglang ngumiti si Merced at matapos itong lumingon sa likuran. Paglingon ko, nakita ko si Jonic at nakabuntot sa amin. Ngumiti rin ang kalooban ko pero hindi ang mga labi ko. Plastic ka, girl. If I know tuwang-tuwa ka na kasi sasama din si Jonic. Bilib ako sa'yo, ha. Kaya mong itago ang kilig mo sa pamamagitan ng hindi pagngiti. Tumahimik na lang ako pero humawak ako sa braso ni Merced dahil nararamdaman kong best friend ko nga siya kasi kilala niya ako, inside and out. Siya pa lang yata ang taong nakakaluhula ng saloobin ko. Pero hindi ako umamin sa kanya na tama siya sa hula niya. Pero noon kapuso ay nakonsensya ako sa best friend ko kasi napaka-honest niya sa akin. May inamin sa akin si Merced. Crush daw niya si Jonic noon pa. Kaso ramdam daw niya na hindi siya ang gusto ni Jonic kundi ako na best friend niya kaya okay lang na sa akin nalang mapunta si Jonic. Total meron naman daw siyang boyfriend. Ang hiling lang sa akin noon ni Merced ay sana huwag kong masyadong pahirapan si Jonic. Nung maabutan kami ni Jonic, nagsalita siya at ang sabi niya, sorry ha, nag-walk out ako kanina. Narinig kong sabi ni Jonic nung maabutan niya kami, huwag ka nang sumagot V, okay? Saway sa akin ni Merced. Masamang tabas ng dilo mo eh. Baka mamaya makapagsalita ka na naman ng hindi maganda. Sabi pa niya. Nakangiti noon si Jonic at nakangiti rin ang kalooban ko dahil ang totoo, sobrang kilig ako noon kapuso. Kasi nai-imagine ko na ang magiging scenario sa picnic. Kasi nga diba, by partners kami. Sina Merced at Stefano at kami naman ni Jonic. Higit pa sa inaasahan ko ang saya na nangyari sa picnic. The place was perfect. Sa farm ni Stefano ay may malawak na pastulan ng baka. Tapos may kubo sa tabi ng sapa. Kubo na walang dingding, may sahig lang na kawayan at kugo ng bubong. Naligo si Stefano at Jonic sa sapa. Nanatili naman kami ni Merced sa kubo pero kahit medyo malayo sila ay natatanaw namin sila. Mababaw lang kasi ang sapa. Tawa ng tawa si Merced dahil naka-boxers lang ang dalawa. At tuwing aahon sila ay nakikita namin ang mga bakat nila. Malaki yung kay Jonic, girl. Narinig ko pang sabi ni Merced sabay tawa. Pero ako, pinipigilan ko pa rin ng matawa umangiti. Kunwari ay tinutuon ko ang atensyon ko sa pagpe-prepare ng mga pagkain dinala ni Stefano para pag-ahon nila ay kakain na kami. Kaya lang biglang tumawa ng malakas si Merced.
Paglingon ko sa sapa ay nakita ko si Stefano. Nakababa ang boxers niya kaya't litaw ang puwet niya pero sinadya niya yon para patawarin si Merced. Doon ay natawa na rin ako. Ikaw nga din, Jonic, sigaw ni Merced kay Jonic. Ayoko ng likod eh. Gusto ko harap ang pakita ko, sigaw naman ni Jonic. Sige nga, sigaw ulit ni Merced. Noon ay yumuko ako dahil sa takot kong baka totohanin ni Jonic yun. Ayaw ko kasing makita yun eh. Ayaw ko muna at mabuti na lang at hindi naman niya ginawa. Pag-ahon nila nakapantalon na sila. Piniga nila ang kanilang boxers tsaka inilatag sa ibabaw ng malaking bato sa sapa. Noon ay kumain na kami. In fairness, marami talagang handang pagkain si Stefano. May kaya kasi sila. Yung kotse pa lang na sinakyan namin, magara na. Mamanahin na raw yan ni Stefano kapag college na siya. Nagsusubuan ang dalawa nung kumakain na kami. Subuan mo nga din si Besco, Jonic. Utos ni Merced kay Jonic. Napalingon sa akin si Jonic at parang gusto nga din niya akong subuan, pero inunahan ko siya. Ang sabi ko, kumpleto ang mga kamay kong ibinigay ni Lord. Kaya kong sumubo ng pagkain ko. Sabi ko, asus girl, killjoy ka manin. Mabilis ding sabad ni Merced. Pagkatapos namin kumain ay nagligpit na kami. Ang dalawang lalaki ay humiga sa sahig pero biglang bumangon si Stefano. Masakit daw ang tiyan. Tumakbo sa sapa upang doon dumimi. Inasal siya ni Merced. Nung hindi niya na matanaw si Stefano ay kay Jonic naman siya bumaling. Bakit ganyan ang balak mo, Jonic? Puso na walang tulis. Tanong niya kay Jonic. Ang sagot naman ni Jonic, malalagyan ng tulis ito balang araw. Mabubuo ang hugis puso nito kapag natagpuan ko ng babaeng mamahalin ko. At mamahalin din ako. Nakangiting sagot ni Jonic. Nung bumalik si Stefano ay inasar na naman siya ni Merced. Pero naglabas ng pentel pen si Stefano tsaka nagsimulang magsulat sa poste ng kubo. Isinulat niya ang date na naroon kami at mga pangalan namin. Pahiram nga tol, sabi ni Jonic kay Stefano. Inabot naman ni Stefano ang pentel pen kay Jonic. Nagsalita si Jonic. Isang letra lang ang kailangan para mabuo ang puso ko, sabi niya. Inabot niya sa akin ang pentel pen. At ang sabi niya, V. Pakisulat nga ang letter V dito sa dulo ng balat ko. Natigilan ako. Tumili si Merced, kinilig. Pero noon handa kong sundin ang utos ni Jonic. Nakahiga siya noon kaya't madali kong naisulat ang letter V sa dulo ng hugis puso niyang balat. Pagkasulat ko noon ay nabuo na nga ang puso sa balat niya dahil nagkaroon na ito ng tulis. Lalong kinilig si Merced at napayakap pa siya kay Stefano. Nakatitig naman sa akin noon si Jonic at ang kanyang sinabi, See? Buo na. Buo na ang puso ko at ikaw, V, ang bumuo nito. Nakatulog sina Merced at Stefano sa kubo na magkayakap. Sweet nila, no? Narinig kong sabi ni Jonic. Hindi ako umimik. Na-inlove ka na ba dati? Ito ang sumunod niyang tanong pero ang sagot ko. Saan ka mag-aaral ng college? Naggibit balikat muna siya bago sumagot. Di ko alam kung magka-college pa ako. Pero okay na rin yun kasi if God permits, ako pa lang ang nag-iisa sa buong pamilya namin na makakatapos ng high school. Kung makakatapos ako. Bakit naman hindi? Mahirap ang buhay eh. Sana naman makapag-college ka. Sayang ang talino mo kung magbubukid ka lang din, sabi ko. Oo nga eh, kaso wala namang pera, di wala din. Eh, ikaw saan ka mag-aaral? Lahat kasi ng nakakatandang kapatid ko sa Maynila nag-aaral.
Siguro dun na rin ako, sagot ko. Hindi siya umimik. Ako naman ang nagtanong. Ikaw, Jonic, have you been in love? Tanong ko. Ang tamis ng ngiti niya bago sumagot ng, siyempre, mula first year hanggang ngayon, in love ako. At alam mo na kung sino ang taong kinai-inlovean ko. Hindi ako umimik dahil alam kong ako ang tinutukoy niya. Napalingon ako sa kanya nung muli siyang magsalita pero noon ay wala na ang ngiti sa labi niya. Ang sabi niya, kaya lang, habang tumatagal, lalo kong nare-realize na hindi ako dapat ma-inlove sa kanya. Napalunok ako sa sinabing yon ni Jonic pero hindi ako umimik. Alangan na kasi ako masyado sa kanya eh. Lalo na kapag hindi ako nakapag-college. Magiging farmer ako o kaya laborer sa construction. Pero mas malamang baka bukid. Magbubukid ako ng hindi ko naman bukid. Samantalang siya mag-aaral sa Maynila. Masyado ng alangan. Hindi pa rin ako umimik pero umiiyak na ang puso ko noon. Masakit sa akin yan pero matatanggap ko naman siguro. Siyempre dapat lang na ka-level niyang mamahalin niya. At ako naman, makakita rin siguro ako ng ka-level ko. Ito ba ang narinig kong sabi niya noon at parang hindi ko na kayang pigilan ang luha ko kaya nagsalita ko. Change the topic na, Jonic, sabi ko. Kaya lang biglang nagsalita si Merced na akala ko ay tulog na. Bumangon pa si Merced at nung makita ko ang mukha niya, lumuluha pala. At ang sabi ni Merced, change the topic? My God, V, hanggang kailan? Hanggang kailan mo itatago ang feelings mo? Change the topic? My God, bakit hindi mo sabihin kay Jonic na mahal mo rin siya? Bakit hindi mo sabihin na kahit mahirap siya, okay lang, dahil hindi naman hadlang sa pagmamahala ng kahirapan? Kasi sa pag-ibig naman, di ba, walang mahirap, walang mayaman. Change the topic. Puro ka iwas, puro ka pigil, puro ka sekreto. Okay, napaluha ako ni Merced. Umalis ako ng kubo at nagpunta ako ng sapa. Umupo lang ako sa ibabaw ng bato, tabi ng mga boxers ni Stefano at Jonic. Maya-maya'y lumapit si Jonic. Huwag mo nang isipin yun, V. Naiintindihan kita. Sorry. Change the topic na pala. Sabi niya sabay dampot sa boxers niya. Tinupi tsaka niya ibinulsa. Napangiti ako sa ginawa niya. Hindi mo na isusuot? Tanong ko. Hindi na. May brief naman ako eh. Nakangiting sagot niya. Anong oras tayo uuwi? Tanong ko. Mamaya lang daw. Pagkagising ni Stefano. Sagot niya. Doon na nga nagsimula ang change the topic. Kung ano-ano na lang napagkwentuhan namin pero hindi nawawala sa loob ko ang totoong sitwasyon. Ang totoong sitwasyon na tama si Merced. Mahal ko na si Jonic at mahal din niya ako pero change the topic nga at hindi yun dapat mapag-usapan. Hanggang sa umalis na kami ng kubo, pero ibang daan ang tinahak namin. Nag-shortcut kami sa ibabaw ng pilapid ng bukid at doon ay may nakita si Jonic na isda sa basaw o yung hukay na nalikha na pinaghigaan ng kalabaw. Hindi lang isang isda, sabi pa ni Jonic. Kunin natin, sagot ni Merced. Okay naman si Stefano kaya't ang ginawa nila ay naghubad ulit sila ng pantalon tsaka nagsimulang alisin ng tubig sa basaw gamit ang magandang kasirola na pinaglagyan ng spaghetti. Tulong tayo, girl, sabi ni Merced sabay hubad sa palda niya para hindi maputikan. Wow! Sigaw ni Stephanie nang makita ang legs ni Merced.
Ako naman ay sapatos ko lang ang tinanggal ko tsaka bumaba din ako sa bukid. Tumulong nga kami sa pagkaras. At nung malapit ang maubos ang tubig sa basaw, ay nakita na namin ang mga hito na kumakarimpas sa putikan. Tuwang-tuwa kami noon, kapuso, lalo na ako. Ako man ay nagtangka akong manghuli ng isda, pero binalaan ako ni Jonic. Ang sabi niya baka daw matusok ako ng singil o yung spine sa pectoral fin ng hito. Nagtry pa rin akong manghuli pero hindi ko mahuli dahil napakadulas. Nung makahuli ng isang hito si Stefano na katamtaman ng laki ay biniro niya si Jonic. Ang sabi niya kay Jonic, "Tol, ganito ba kalaki yung sayo?" Sabi niya. Sumagot naman si Jonic, "Mas makalaki pa dyan na kapag galit." Sumabad naman si Merced at ang banat naman niya kay Jonic, "O baka naman ganyang kaitim." Hindi pa nila nahuhuli ang lahat ng hito nang biglang umulan. Okay lang kahit mabasa kami kaso nalagyan na naman ng tubig ang hukay na kinarasan namin kaya't nag-give up na sila. Nakakuha naman kami ng 5 hito. Basang-basa kami nung sumakay kami ng kotse. Basta birthday ko umuulan. Narinig kong sabi ni Stefano, July 9 yon. At tinandaan ko ang petsang yon hindi lang dahil birthday ni Stefano, kundi dahil so far ay yon ang pinakamasayang araw sa buhay ko dahil sa dami ng mga pangyayaring alam kong hindi ko makakalimutan kahit kailan. At alam kong naging masaya ang araw na yon dahil kasalo ko si Jonic sa mga masasayang pangyayaring yon. Hindi ko man maamin sa kanya pero deep in my heart, mahal na mahal ko na siya. Bumalik sa dati ang lahat nung tapos na ang intrams. Back to the normal routines and I was back to my usual self. Well, with Jonic around pero ganun lang. Hindi na ulit siya nagsalita tungkol sa damdamin niya sa akin. Dumaan ang mga araw, sumapit ang Pebrero at kapag Pebrero, JS Prom. Ako na mismo ang nagsabi kay Jonic na sasali kami sa kotilyon at kami ang partners. Okay naman sa kanya. Pag-iipunan daw niya ang pangrenta ng Amerikana. So nung simula ng practice para sa kotilyon, nakipractice kami. Kaya lang isang araw bago ang JS, biglang umatras si Jonic. Nagamit na raw ang perang naipon niya sa gamot ng mama niya. Naahawa kasi ako eh. Nakikita ko siya lumiliban siya ng gamot kasi tinitipid niya yung gamot. Kaya binigay ko na yung pera ko. Sorry. May Amerikana sa bahay. Tingin ko kasya sa'yo, pati pantalon, sabad ni Merced. Napasulyap sa akin si Jonic. Tapatin mo nga ako, Jonic. Gusto mo ba talagang sumali o hindi? Gusto mo ba akong kapartner o hindi? Madiing sabi ko. Of course gusto niya, sabad ni Merced. Ayan ka na naman sa pagka-negative mo eh. Di ba naiintindihan yung idea na nagamit nga sa gamot ng mama niya yung perang inipon niya? Kung gusto, may paraan. Di ba? But obviously, yung pagbaback out niya one day before JS only indicates na ayaw niya. Madiin kong sabi. My God, V, stop it please, stop it. Sagot ni Merced. Long sleeves, pwede naman, o kahit simpleng polo, okay lang. Hindi naman kailangang Amerikana. Kung gusto niyang tumuli sa kotilyon, maraming paraan. Galit kong sabi sa harapan mismo ni Jonic. Tumalikod si Jonic at lumayas. Tinitigan ako ng masakit ni Merced tsaka lumayas din. Noon ay parang maiiyak na ako. Excited ako for JS kasi nung 3rd year kami, hindi ako sumali sa kotilyon. For the first time, nag-decide akong sumali with Jonic, pero yun, obviously masisira na. Sirang-sira na at ang masakit, may gap na naman kami ni Jonic. At yun nga, sumapit ang JS.
tuluyan na rin akong nag-back out. Hindi na rin pumasok si Jonic. Umiiyak ako sa kwarto ko habang alam kong malapit nang magsimula ang JS noon. Sinabi ko ang totoo sa parents ko kung bakit hindi na ako tumuloy. Nainis din sila kay Jonic. Sinabi pa ni Mama na sana ay siya na lang ang nagbigay ng pera na pangrenta ng Amerikanin ni Jonic para lang hindi may spoil ang huling JS ko sa high school. Tinanggap ko na lang ang katotohanan na hindi na ako makaka-attend. Ang ginawa ko, nagsimula na lang ako manood ng DVD sa salas. Yung pelikula ni na Drew Barrymore at Adam Sandler. Ang pamagat ay The Wedding Singer. Isa yon sa mga collection ng ate ko. At nanonood na ako noon nang may kumatok sa pintuan. Binuksan ko at isang gwapong lalaki na naka-Amerikana ang nakita ko. Si Jonic. Natuwa sina Mama at Papa nang makita nila si Jonic. Kagwapo pala palatak ni Mama. Noon naman ay inapura ako ni Papa na maligo na at magbihis. Naiwan si Jonic sa panonood ng The Wedding Singer sa salas. Si Mama naman ay nagbantay sa pinto ng banyo at inaapura ko. Siya na lang daw ang magme-make-up sa akin. Kaso ang tagal ng proseso ng make-upan dahil hindi naman sanay si Mama. Nung tumanaw ako sa salas, tulog na si Papa sa sofa at si Jonic ay engrossed naman sa panunood ng pelikula. Mahigit isang oras akong nagbihis. Ginising ni Mama si Papa nung okay na ako. Siya kasi ang maghahatid sa amin ni Jonic sa gym ng school. Wow, para kang prinsesa. You are so beautiful. Narinig kong sabi ni Jonic nung bumabaan na ako ng hagdanan. Hindi ko siya pinansin kunwari. Pero actually siya din. Gumwapo siya ng sobra sa suot niyang Amerikana na pahiram daw ni Merced. Alam kong kailangan ko pang pasalamatan si Merced dahil doon. Sa van ni Papa kung saan kami sumakay, ay nauulinigan kong kumakanta si Jonic. Mahina lang pero noon ko lang siya narinig na kumanta kahit mahina lang. Anong kinakanta mo? Tanong ko. Hindi ko lamang title Napanood ko lang dun sa palabas kanina sa bahay niyo. Paluha nga ako Ang ganda nung kanta. Anong kanta ba yon? Hindi ko nga alam ang title. Basta kinanta nung bidang lalaki habang nasa eroplano sila. Pero hindi alam ng babae na nandun yung lalaki. Tapos may nagsalita. Gamit ang speaker. Isang staff ng eroplano yung nagsalita. Sinabi niya na may singer na gustong kumanta. Tapos yon, kumanta na yung lalaki gamit ang gitara. Tapos yung babae, nung marinig niya yung kanta, nagulat siya kasi start pa lang ng kanta. Alam niya na yung love niya ang kakanta. So yun, napaiyak siya. Kakatouch naman, sabi ko. Oo, saka maganda yung movie. Paano na nga yung simula ng song? Tanong ko. Kakanta ako? Tanong niya. Kantahin mo lang kahit first line lang. Sige, pagbigyan kita. I wanna make you smile. I wanna make you smile whenever you're sad. First dance ko syempre si Jonic and that and I was so happy. Not just happy but very happy. However, it ended. Sumunod naman ang graduation and I was okay with being second honorable mentioned. Si Chona, tuluyang nalaglag sa top 10 dahil naging playgirl siya. Hindi ko siya masisisi. Alam kong naging masaya ang kanyang high school life. Noong bakasyon na ay hindi ako makapag-decide. Pinaluluwas na ako ni Mama para makapag-take ng exam sa FEU or UE. Kaso lang, may hinihintay ako. May pinakikiramdaman ako.
Ipinagdadasal ko na sana mag-aral si Jonic dahil kung saan siya mag-aaral, dun din ako mag-aaral. Kinulit ko si Merced na pasyal kami sa baryo ni na Jonic. Pumayag naman siya. Wala si Jonic noon sa bahay nila. Mabait ang mama ni Jonic pero talagang hirap nga sila. Maliit ang bahay nila samantalang ang dami nilang magkakapatid. Mabuti nilang at madaldal si Merced. Siya ang nagtanong sa mama ni Jonic kung mag-aaral ng college si Jonic. Oo, mag-aaral siya pero dyan lang siya sa CSU. Sigurado po yan? Ako naman ang biglang nagtanong. Ngumiti ang mama ni Jonic. Oo, sigurado na yon. Tutulungan siya ng kapatid niyang panganay. Nagmakaawa naman kasi si Jonic na pag-aralin siya kaya kahit papano ay makakapag-aral siguro. Noon pa lang ako kapuso nakapag-decide kung saan ako mag-aaral. Nagulat lang si na mama at lalo na si papa nung sabihin ko na dyan sa CSU sa bayan ako mag-aaral. Napakarami nilang tanong pero ang sabi ko na lang, ayokong lumayo sa inyo eh. Hindi ko kaya, sabi ko. Ay nako Victoria, don't lie to me. Babae din ako and if I'm not mistaken, dahil yan sa partner mo nung JS. Hindi na lang ako nag-react pero syempre tama si mama. Dahil yun kay Jonic. Kaso, talagang binadtrip ako ni Papa. Hindi maganda yan, V. Hindi ako sang-ayon na dyan ka mag-aaral. Gusto ko sa Maynila ka mag-aaral and I know that you know the reason why. Mataas ang standard ng education sa Manila, kaya dun ko nga pinag-aaral ang mga kapatid mo. Pumunta ka sa Maynila bukas na bukas din kasama ang mama mo. Dun ka mag-aaral. Unang araw ng pasukan. Here we go. College life. Masaya ako dahil kahit sa malayo ay natanaw ko si Jonic. May kasama siyang isang lalaki at isang bading. Wala pa akong friend noon kasi si Merced ay sa Baguio nag-aaral. Sa school kung saan nag-enroll din ang boyfriend niyang si Stefano. Sinadya kong humarang sa dadaanan ni na Jonic at kagad kong nakita ang masayang ngiti sa labi ni Jonic. Hindi siya makapaniwalang makikita niya ako doon. O ba't nandito ka? Tanong niya. Noon ay iniwan siya ng mga kasama niya. Eh dito ka nag-enroll? Sagot ko. Talaga, akala ko ba sa Manila? Ayoko dun eh, layo. Sagot ko. Tumawa siya. Halos hindi ko maialis ang tingin ko sa mukha niya. Umitim siya pero ewan ko kung bakit tuwing umiitim siya, lalo siyang gumagwapo para sa akin. Sa totoo lang malaki ang pagkakahawig nila nung isang PBB Teen Edition 4 housemate ngayon na si Roy. Ganun ang mukha, kulay at tayo at height ni Jonic noon. Noon yun na, nung nasa ganong age si Jonic. Pero sa tingin ko nga parang mas gwapo pa si Jonic kasi matamis siyang ngumiti. Si Bea naman ang naging close friend ko sa klase at siya ang lagi kong kasama. Kaso namimiss ko ng sobra si Merced noon dahil sa pagkaprangka niya. Yung ingay niya, wala kasi yun kay Bea. Mahinhin at tahimik si Bea. Si Bea ang kasama ko nung hapong yun sa waiting shed, malapit sa school. Malakas ang ulan noon pero may humintong van at sumakay na si Bea. Naiwan ako pero may mga kasama akong ibang estudyante na hindi ko kilala. Mga nag-aabang din ng sasakyan o nagpapatigil ng ulan. Nang biglang may dumating, tumatakbo upang sumilong din sa waiting shed. Uy, nandito ka pala, sabi niya. Si Jonic. Basa ka na oh, sabi ko. Hinubad niya ang polo niya. Wala siyang sando. Doon ay lumantad ang kanyang abs pero hindi ko tiningnan. Kaya lang napansin ko ang balat sa tabi ng kanyang pusod. Parang buo naman na, may tulis na. Dahil doon ay sinulyapan ko ulit. Buo na yan. Permanente na yung tattoo na letter V dyan, sabi niya. Pinatuto mo? Tanong ko. Oo. Para sa ganon, hindi na nabubura. Gaya lang ng pagmamahal ko sa iyo ang tattoo sa balat ko.
Forever na yan. At hindi na mabubura kahit kailan. Gusto kong ngumiti noon pero pinigilan ko. July 9 ngayon, no? Sabi ko. Tama. Si Steph, no? Pag birthday nga niya, umuulan. Sabi niya, pero iba ang itinakbo ng alaala ko. Doon sa masayang sandali sa farm ni na Stefano last year. Kakanta kaya ako para tumigil ang ulan. Narinig kong sabi ni Johnny, sige, kumanta ka, pero wag mong lakasan na. Nakakahiya eh. Okay, sige, kakanta ako para sa'yo. I wanna make you smile whenever you're sad. Kami na lang ang naiwan ni Jonic nang may dumating na van ulit. At nagsakaya ng mga kasama namin sa waiting shed. Lumakas palalo ang ulan at umanggi sa kinatatayuan namin kaya't naupo kami sa concrete bench ng waiting shed. Nung nakaupo na kami, napapitlag ako ng hawakan ni Jonic bigla ang kamay ko. Doon ay nagkatitigan kami. Damang-dama ko ang malakas na pagkabog sa dibdib ko. Mula nung first year tayo, mayroong 3 salita na gusto kong bigkasin sa'yo, sabi niya, habang nakatitig sa mga mata ko. V, I love you. Noon ay napangiti na ako. Ngayon ko lang nakita ang hindi fake na ngiti sa labi mo, V. Ibig bang sabihin niyan, mahal mo rin ako? Noon ay parang naumid ulit ang dila ko sa pagsagot. Oo, sabihin mo lang na oo, madali lang yan, V. Oo, sabihin mo, sabi niya. Oo, sabi ko. Noon ay lalong tumamis ang ngiti niya pero ang paglapit ng mga labi niya sa labi ko ay hindi ko napaghandaan. Pero nung madama ko ang pagsayad ng labi niya ay pumikit na lang ako. Pumikit na lang ako, pero parang nabibingi ako sa lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko ma-explain yung sarili ko. Halos hindi ako nakatulog kinagabihan at nadamay si Merced sa puyat dahil nagte-text kami tungkol sa pagsagot ko kay Jonic. Kahit hindi ko nakikita si Merced, ay alam kong kilig na kilig siya sa naging eksena namin ni Jonic. Pero nakakalungkot dahil hindi man lang nagtagal ang kilig na yon. Kinabukasan sa school, sa gate pa lang, nakita ko na si Jonic kasama ang isang lalaki at yung baklang si Rydon na kaklase ko. So hinintay ko sila. Hi, bati sa akin ni Rydon. Hi, bati ko rin pero kay Jonic ako nakatingin. At walang kangiti-ngiti si Jonic. Tinanong ko siya, okay ka lang? Magkakilala kayo? Tanong ni Rydon pero mabilis ang sagot ni Jonic. Oo. Classmate ko siya nung high school. Ganun ang sagot ni Jonic. Parang umugong yun sa utak ko. Classmate nung high school. Pinilit kong ngumiti. Then sabay na kami ni Rydon na naglakad papunta ng classroom namin. Ano mo si Jonic? Tanong ko kay Rydon. Humiwalay na kasi sina Jonic kasi iba ang department nila. Bali, uncle ko siya. Papa ko, panganay nilang kapatid. Yes. Pamangkin niya ako pero mas matanda pa ako ng 9 months sa kanya. Kwento ni Rydon. Masakit pa rin sa akin ang ginawa ni Jonic noon. Bakit hindi niya nasabi sa pamangkin niya na GF niya ako? Bakit kailangan niyang itago? Nawala ako sa focus sa mga klase ko that day at sinikap kong makausap si Jonic nung matapos ang araw na yon. Nagstay ako sa waiting shed sa paghihintay sa kanya. Nung dumating siya, kasama niya ulit yung isang lalaking lagi niyang kasama o lagi nilang kasama ni Rydon.
Ngumiti ako sa kanya pero kumindat lang siya sa akin. Kindat lang at hindi man lang lumapit sa akin. Noon kapuso ay parang sasabog na ako. Pero I hate that feeling, kaya lumapit ako sa kanya. At ang sabi ko, "Can we talk?" Ano ba yon? Nakangiting sagot niya sabay sulyap sa kasama niya. "Tayo lang pwede?" sabi ko. Noon ay nagpaalam siya sandali sa kasama niya. Lumipat kami sa isang waiting shed. Noon ay hindi na ako nagpapaligoy-ligoy pa. Anong nangyayari, Johnny? Mahirap bang sabihin kay Rydo na GF mo ako? Oo, V. Mahirap. Bakit? Mahabang kwento pero... Sorry, V. Naguguluhan lang ako. Naguguluhan? Bakit? Yung tatay ni Rydon, kapatid ko. Sa kanya ako nagmakaawa na pag-aralin niya ako pero ang kondisyon, aral lang. Walang GF. Kapag nalaman ni Rydon na may GF ko, magsusumbong yun sa tatay niya. Pati yung kasama ko si Marlon. Magsusumbong din yan. Sorry, V. Pero sana naman maunawaan mo ako. Pero kung hindi mo ako maintindihan, okay lang. I-break mo ako kung gusto mo. Noon kapuso ay tumulo ang luha ko habang nakatitig sa mukha ni Jotik habang nagpapaliwanag siya. Pero sandali lang yun dahil humakbang ako palayo sa kanya at nung may dumaang tricycle ay sumakay ako. Sa loob ng tricycle ay lalong lumakas ang pag-iyak ko. Wala na akong makitang kulay sa paligid ko sa mga sumunod na araw. Pati pag-aaral ko nag-suffer na. May mga pagkakataong nakakasalubong ko si Jonik sa school. Alam pong nakatingin siya sa akin. Nung una inaasahan ko na lalapitan niya ako, susundan niya ako at kakausapin. Pero nabigo ako. Hindi siya lumapit. Hindi niya ako kinausap. Ang sakit. Ang hirap. Alam ni Merced kung paano ako umiiyak tuwing gabi kapag nagtatawagan kami. Ang gusto ni Merced, mag-adjust ako for Jonik. Okay lang naman daw na itago namin ang relasyon namin. Sinubukan kong tanggapin yung katotohanang itinatago ako. Kaya ko naman kahit masakit. Pero everyday, as in araw-araw, naghihintay ako sa paglapit ni Jonik. Yung kakausapin niya ako at sasabihin niyang itago muna namin ang relasyon namin for 4 years. 4 na taon, okay lang. Pero kapuso, hindi naman siya lumalapit. Parang pinanindigan niya ang pag-iwas niya sa akin. At hindi ko yun kinaya. Sana maunawaan niyo, hindi ko kinaya. So ang ginawa ko, tinapos ko lang ang first semester. Tapos nag-decide akong mag-transfer na lang sa Maynila. Masakit pero naisip kong yun ang tama para matulungan ko rin ang sarili ko na makapag-move on. A regular student ako sa UE or University of the East. And welcome to the challenges. Nakilala ko si Carla na taga Bayumbong, Nueva Vizcaya. Classmate ko siya sa 4 na subject. Siya ang naging best friend ko sa UE. Talino si Carla, napakaseryoso sa pag-aaral. Marami daw siyang pangarap at una na doon ang iahon ang pamilya niya sa kahirapan. Nahawa ako kay Carla. Aral, 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 aral. Tuwing July 9, pinapansin ko kung uulan o umuulan. Kapag hindi umuulan, tinetext ko si Merced na nasa Baguio pa noon. Tinatanong ko kung umuulan.
Madalas ang sagot niya ay oo, pero may time na hindi umuulan sa Baguio, pero umuulan naman sa Maynila. Isang araw may bad news si Merced. Buntis na daw siya at si Stefano siyempre ang ama. Magsasama na raw sila kahit hindi pa sila kasal. At hindi na mag-aaral si Merced. Galit sa kanya ang parents niya. Huwag mo akong gayahin, Bes. Ito ang mensahe ni Merced na hindi maalis sa isipan ko. Pero alam mo, parang kinaiinggitan ko pa siya. Kung nabuntis ako ni Jonic at magsasama na kami, okay lang sa akin. At least kami pa rin. Kahit mahirap, kami pa rin. Kaso hindi ganun ang nangyari. Buwisit na love life. Kinabwisitan ko ang ma-in-love ulit. Yun ang dahilan kung bakit nagpahawa na lang ako kay Carla sa subsubang pag-aaral. Plus, ang mga istrikto kong kapatid na kasama ko sa apartment sa Sampaloc, Manila, hindi ako makaporma sa kanila. So I had no choice but to focus my whole life studying. At iyon, kapuso, ang naging buhay ko sa loob ng 4 na taon sa Maynila. Agad ako nakapagtrabaho after graduation sa Nick Phil sa Makati bilang administrative assistant. Maganda ang kumpanya pero hindi ko masyadong gusto ang work atmosphere. Nagtiis ako sandali pero naisipan kong mag-enroll ng masteral sa University of Makati or UMac. Lumipat na rin ako noon sa Makati. Humiwalay na ako sa mga kapatid ko sa Sampaloc. Noon ako nagkaroon ng mas mahabang pasensya sa trabaho dahil gusto kong tapusin ang masteral ko at kailangan ko ng trabaho para magawa ko yon. So hindi muna ako nag-resign sa Nick Phil. Ka-share ko sa apartment si Nicey, nakatrabaho ko rin sa Nick Phil. Engaged na noon si Nicey sa boyfriend niyang si Kyle. Medyo asiwa ako sa kanila nung una kasi masyado silang sweet, masyado pa silang PDA. Naghahalikan sila sa harap ko. Nagpipretend lang ako na okay lang ako kapag ginagawa nila yun, pero sa totoo lang, hindi. Si Jonic kasi ang naalala ko kapag ganun. Ang aking first kiss at nung time na yon, nasa unang taon sa aking master's degree, ay wala pang ibang nakahalik sa akin. Hindi ako nagka-boyfriend nung college ako sa UE at sa office naman walang pwedeng maging boyfriend. Well, hindi naman ako umaasam na magka-boyfriend kasi nga may mga ginagawa pa ako. May nirereto naman ang mag-asawang Merced at Stefano. Pinsan daw ni Stefano, engineer at naghahanap na ng mapapangasawa. Ipapakilala daw sa akin sa binyag ng pangalawang anak nila kung saan ninang ako. Well, okay na akong kapuso. May maganda akong trabaho at tumatanda na ako. Kailangan ko na rin talagang buksan muli ang puso ko. Umuwi nga ako dito sa Cagayan nung binyag ng anak nila Stefano at Merced. Dito na sila nakatira noon kasi graduate na rin si Stefano. Wala sa simbahan ang engineer na pinsan ni Stefano nung binyag.
Nasa bahay daw nila dahil nag-aasikaso ng mga bisita na barkada nila ni Stefano. Nung matapos ang binyag sa simbahan, umuwi naman kami sa bahay ni Stefano para doon mag-lunch sa kanilang handaan. Kaso nung ituro sa akin ni Merced ang pinsan ni Stefano, na-turn off naman ako at sinabi kong sa ibang araw na lang niya ako ipakilala. Lasing na lasing naman kasi ang lalaki at ayaw kong makipag-usap sa lasing. Makaraan pa ng 2 oras ay nagpaalam na ako kina Merced. Sumakay ako ng tricycle pa uwi. May matandang babaeng sakay ang tricycle. Tumabi ako noon at parang namumukhaan ko ang matandang babae. Nung matapat kami sa isang bahay na kasalukuyang ginagawa ay pumara ang matanda. Pero sinabihan niya ang driver ng tricycle na hintayin siya dahil may kukunin lang siya. Pero pagbaba pa lang ng matandang babae, ay may isang lalaking nakahubad ang lumabas mula sa ginagawang bahay. Parang tumigil ang puso ko noon sa pagtibok nang makilala ko ang lalaki. Siniguro ko pa kaya't pinagmasdan ko ang balat sa tabi ng kanyang puso. Si Jonic. Nakita kong nag-abot ng pera si Jonic sa matandang babae. Pagkatapos na naibumalik na sa tabi ko sa tricycle ang mama ni Jonic. Kaya pala parang namumukhaan ko ang matanda. Pagsakay niya ay sinabi niya sa tricycle driver na bababa siya sa tapat ng butika. Gusto ko na siyang kausapin noon pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kaso nung malapit na siya sa butika, ay tsaka pa lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong. Nanay po ba kayo ni Jonic? Oo, sagot niya, sabay tingin sa akin. Kaibigan ka ba ni Rosita? Tanong niya. Sino pong Rosita? Yung nanay nung anak ni Jonic. Natigilan ako sa sinabing yun ng matanda. May anak na si Jonic? Tanong ko pa. Meron na. Eto nga't bibili na naman akong ng gamot ng bata. Napakasakitin. Yun ang sabi niya tsaka naman huminto ang tricycle. Nginitian ko ang matanda nung bababa na siya. Pero nung umandar muli ang tricycle ay nanatila akong nakatulala. May mga tanong sa isipan ko. Anong nangyari kay Jonic? Bakit sa construction siya nagtatrabaho? Hindi ba siya nakatapos? May anak na ba talaga siya? Sino si Rosita? Ito ang mga tanong sa isip ko noon kasabay ng pagtulo ng luha ko na hindi ko namamalayan dahil kasabay noon ay ang pagbabalik sa alaala ko ng mga masasayang moments namin ni Jonic noon. Hindi ko na inasampang makilala ang pinsan ni Stefano na engineer. Bumalik na ako ng Maynila at nagpatuloy sa buhay na walang love life. Ilang buwan pa ang dumaan hanggang sa sumapit ang defense ng aking masteral thesis. Nagmamadali akong pumasok sa audiovisual room nang sa kanto ng koridor ay may makabangga akong isang lalaki. Tumapon ang ilan sa mga dala kong papel pero mabilis niyang pinulot ang mga ito at panay ang paghingi niya ng sorry. Guwapo ang lalaki, neat sa pananamit at pati ang kutis. Buhok, malinis. Nung mapulot niya ang mga papel ay tumayo siya at inabot sa akin ang mga papel. Napangiti ako nang mapansin kong may balat sa leeg niya. Nung una akala ko kiss mark. Sorry ulit ma'am. Victoria ang name ko. Alfie. Ako naman si Alfie. Nice meeting you, Alfie. Mona Hayes kasi defense ko ngayon ang aking thesis. Wish me luck, Alfie. Sabi kong nakangiti pero mas matamis ang kanyang ngiti. Good luck, Victoria. Aabangan kita mamaya, pwede? Narinig ko pang sabi niya. Tumango na lang ako. Hanggang sa makarating ako sa audiovisual room ay nakangiti pa rin ako kasi may maganda akong naramdaman sa ginawa ko. Feeling ko parang hindi ako yun.
Nakipagnitian at nakipagkilala ako sa lalaking noon ko lang nakita. Wow, masaya pala, sabi ko sa sarili ko noon. Tuloy ay naging cool ang defense ko sa aking thesis at maganda rin ang naging remark sa akin ng mga jury ko. Pagkatapos kong mailigpit ang mga gamit ko sa aking defense ay lumabas na rin ako ng audiovisual room at pagbukas ko pa lang ng pinto, nakita ko na ang lalaking parang kanina pa naghihintay sa labas. Si Alfie. Naghintay ka talaga ha? Sabi ko. Yes. I know na-stress ka sa defense mo. Kain tayo sa labas. May treat, sabi niya. Date na ba yan? Di pa kita kilala, sabi ko nung nakangiti. Inilabas niya ang ID niya mula sa loob ng kanyang polo. Binasa ko naman ang kanyang ID. Isa siyang instructor sa school na yon. Okay sir, let's go, sabi ko. Lumuwang ang ngiti niya at ako naman magaan ang loob ko. May saya na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko bago na ako and I enjoyed it. And parang gusto kong sabihin sa sarili ko noon na handa na akong magmahal ulit. Besides, malaya naman na ako. Malaya na ako mula sa nakaraan and I need to start again with the new me. Cool and easy and happy. Gusto ko nang maging ganon forever. Sa restaurant ay nagpakita ng sobrang pagka-gentleman si Alfie. Single siya at mas matanda lang ng 2 taon sa akin. Noong una, kwentuhan naman ang tungkol sa thesis ko. After that, naging personal na ang topic. He started with the question na kung may boyfriend ako. Mabilis ako sumagot ng wala. Pero, nagkaroon ka na ng boyfriend? Yes. Bakit kayo nag-break? Ito ang sumunod niyang tanong. Natigilan ako at napatitig ako sa kanya. Walang breakup eh. Sagot ko matapos kong maalala na bigla na lang akong umalis noon nang hindi kami nagkausap man lang ni Johnny. So, walang closure ang relationship niyo, sabi niya. May asawa at anak na siya ngayon, sagot ko. Pero tinangay ng isip ko ang maaaring mangyari kung nag-usap man lang muna kami ni Jonic bago ako nag-transfer ng Manila. Hindi kasi siya lumalapit noon at hindi lang ako nag-effort para kausapin siya. Ano nga kayang nangyari kung nag-usap muna kami? Pipigilan kaya niya ako? Kahit nung gabi na bago ako matulog ay nasa isipan ko pa rin si Jonic. Well, Alfie was nice pero wala akong maramdamang spark or anything special sa kanya sa ilang oras naming magkasama. Gwapo siya, neat, matalino, pero bakit ganon? Tinext ko si Merced at nagkwento ako about Alfie. Sinabi kong gwapo at matalino si Alfie pero wala akong maramdaman sa kanya. Ang sabi naman sa akin ni Merced, kaya nga may ligawan, di ba? Magpaligo ko sa kanya till ma-develop ka. Paano kung wala pa rin akong maramdaman kahit matagal na siyang nanliligaw? Di bastidin mo at maghintay ka ng ibang lalaking magpapatibok talaga sa puso mo. Naisip kong tama si Merced. Sabi pa niya, bata pa naman daw ako at hindi raw ako dapat magpakadesperadong magka-boyfriend. Enjoy lang daw muna ang pagkadalaga ko. One thing na hindi niya masyadong na-enjoy kasi nga maaga siyang nag-asawa. May politika sa opisina at hindi ko yun gusto. Nakaka-stress sa mga katrabaho ko kaya naghanap ako ng ibang mapapasukan. Hanggang sa sinabi ni Papa na may hiring sa kumpanya ng kumpare niya dito sa Tuguegarao. Pinadala ko ang resume and other documents ko. Dinala yun ni Papa sa kumpare niya. The next day, tumawag sa akin ang kumpare ni Papa. At ang sabi niya, mag-resign ka na dyan. May magandang position sa'yo dito. Mainit ang Tuguegarao nung lumipat ako dito buwan ng Mayo. Sobra pero magaan ang atmosphere sa opisina.
Masayahin ang mga tao, pati ang mga bosses namin. Sa boarding house ko naman, okay din. Kumuha lang muna ako ng room muna kasi medyo mabigat sa budget ang apartment. Then every weekend, umuwi ako sa amin kasi sobrang nai-enjoy ko ang mag-alaga sa baby na pamangkin ko, anak ng panganay namin. Buwan pa lang ng June, matindi na ang pag-ulan. Pero July, nung ma-stranded ako sa isang waiting shed, matapos akong bumaba sa van. Galing ako ng Tugigaraw noon at naka-uniform pa ako nung umuwi ako sa amin. Kailangan ko kasing mag-tricycle pa uwi ng bahay pero malakas nga ang ulan. May mga tao sa waiting shed na binabaan ko nang bumaba ako ng van pero hindi ko sila pinansin. May humintong van, may sumakay na dalawa. Pero pakiramdam ko ay may 2 o 3 tao pa sa likod ko at ramdam ko ang isa na lumapit sa akin. Hindi ko nilingon pero nagsalita siya. At ang sabi niya, July 9 ba ngayon? Huh? Johnny? Nginitian ko si Johnny nung makarecover ako sa pagkagulat ko. Kumusta na, ma'am? Narinig kong sabi niya. Okay lang, sir. Sagot ko naman. Ngumiti siya. Yung ngiting yun so far, ang pinakamatamis na ngiting nakita ko sa buong buhay ko. Ngiting noon ay parang nagpapaluha sa akin. Madungis ang suot ni Jonic noon, pati ang mga kasama niya. Hula ko yung mga kasamahan niya yon sa construction. Maya-maya pa ay may humintong tricycle at tinawag sila ng driver. Sumakay ang 2 kasama ni Jonic pero siya ay nagpaiwan. Ang sabi niya sa akin, samahan mo na kita dito, ma'am, hanggang sa makasakay ka, sabi niya. Tinitigan ko siya. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong kalimutan ang katotohanang may asawa at anak na siya. Parang gusto kong bumalik sa nakaraan. Sana pwede pa hanggang sa hindi ko namamalayang may luha na sa mata ko at nakita niya yon at ang sabi niya, huwag kang umiyak, ma'am. Naiiyak na rin tuloy ako. Ma'am, ang kanino ko pa narinig na tawag niya sa akin. Porke siguro naka-office uniform ako at siya ay halatang galing sa trabaho sa construction. Anong nangyari sa'yo, Jonic? Hindi ka ba nakatapos? Mahabang kwento pero oo, hindi ako nakatapos. Nung mawala ka, tumigil na rin ako. Ano? Nung umalis ka sa CSU, huminto na rin ako. Bakit? Nung mag-iwasan tayo, sobra akong nahirapan. Kinausap ko na yung kuya ko na nagpapaaral sa akin. Inamin ko sa kanya na may girlfriend na ako kasi ayaw ko naman na tinatago ko sa kanila o kahit kanino. Nangako ako sa kuya ko na hindi maapektuhan ang pag-aaral ko kahit may girlfriend ako. Pero hindi siya pumayag. Sinabi niya i-break daw kita. Sabi ko hindi ko kaya, kuya. Huminto ka na, sabi niya sa akin. Nasaktan ako. Pumasok pa rin ako nung unang araw ng klase ng 2nd sem kahit hindi na ako naka-enroll. Hinanap kita sa school. Pero wala ka na pala. Iniwan mo na pala ako ng tuluyan. So, parang ako ang may kasalanan kung bakit tayo naghiwalay, Jonic. Yan ba ang gusto mong sabihin? Inasahan kong mauunawaan mo ang kalagayan ko. Alam mo ang pangarap ko, di ba? Ang pangarap ko na maging kauna-unahang miyembro ng aking pamilya makakatapos ng pag-aaral. Alam mo din yung layunin ko, di ba? Ang makaahon sa hirap.
Kaya gusto kong magtapos ng pag-aaral. Pero naiintindihan din kita. Hindi tama na dinideny kita sa iba bilang girlfriend ko. Ako pa? Sino ba ako para itanggi kita o itago kita bilang girlfriend ko? Di ba dapat nga pinagsisigawan ko sa buong mundo na ang swerte ko kasi girlfriend kita? Pero hindi yun nangyari. Nung ma-realize ko kung gaano ka kahalaga sa akin at nang maisip kong dapat kitang ipaglaban, huli na kasi wala ka na. So kasalanan ko nga, Jonic. Kasalanan ko. Hindi ko sinasabi yan, V. Isa pa, kahit kailan hindi kita sinisi sa paghiwalay natin. Jonic, nagdusa din ako. Nagdusa din ako. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapan. Akala ko ang relasyon natin ay kagaya ng itinatumong letter V dyan sa balat mo na kahit kailan hindi mabubura. Buo pa rin hanggang ngayon, V. Nakangiting sabi niya kahit may luha sa mata niya, pero mas maraming luha sa mata ko. Buo nga yung tato sa balat mo. Pero sabi mo nun, kagaya yan ng relasyon natin na kahit kailan hindi mabubura. Pero anong nangyari, Jonic? Anong nangyari sa relasyon natin? V, wala akong sinabi na hindi kailan mabubura ang relasyon natin. My God, Jonic, gusto mo pa bang ipaalala ko sa'yo ang eksaktong petsa at lugar kung saan at kailan mo sinabi yon? July 9, 2004, sa waiting shed malapit sa CSU. V, hindi ganun ang sinabi ko. Wala akong sinabi na hindi mabubura kahit kailan ang relasyon natin. Ang sinabi ko, kahit kailan hindi mabubura ang pagmamahal ko sa'yo. At noong July 9, 2003 sa Kubo sa farm ni Stefano, ang sinabi ko, ikaw ang bumuo sa puso ko. At hanggang ngayon, pinaninindigan ko ang mga sinabi kong yon. Kahit alam kong wala nang mangyayari dahil masyado nang malayo ang narating mo. Kahit alam kong hindi pa rin tayo bagay. Ikaw pa rin, V. Ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw pa rin ang bumubuo sa puso ko. Paano mo masasabi na ako pa rin ang mahal mo kung nagawa mong mag-asawa ng iba? Lumuluha pa rin ako nung tanungin ko ito kay Jonic, pero napangiti siya sa tanong na yon. Hindi ako nag-asawa, V. At hindi ako mag-asawa hanggat ikaw pa rin ang nasa puso ko. Kapag nabalitaan kong nag-asawa ka na, siguro mag-aasawa na rin ako. Di ba may anak ka na? Kay Rosita? Rosita ba yon? Malinaw ang usapan namin ni Rosita na wala kaming relasyon. Dahil hindi ako pwedeng magmahal ng iba. Alam niya yon. Umuwi siya sa bahay, inahakit ako, pero sa tuwing gagawin namin yon, sinasabi ko sa kanya, hindi ko siya pwedeng mahalin. Nabuntis siya, pero matapos manganak, umalis. Iniwan niya sa akin ang bata. At ngayon, may asawa na si Rosita. Ikinasal na siya sa isang matandang binata. So wala ka pang asawa? Wala pa. Pero madali lang maghanap ng katapat ko, V. Madami dyan. Matalim nang naging titig ko kay Jonic. Muli niyang sinugatan ang puso ko dahil sa gusto niyang tumbukin na hindi ako ang katapat niya. Ano bang katapat mo, Jonic? Anong klaseng babae ba ang sinasabi mong katapat mo? Yung simple lang. Siguro yung tipong katulong o kaya sales lady sa palengke. Yung kagaya ko rin na hindi nakatapos ng pag-aaral. Yung babae na hindi ako maaalangan. Noon kapuso ay mahina na ang ulan. Ambon na lang at may tricycle na parating. Sige, Jonic.
Good luck na lang sa paghahanap mo ng katapat mo. Sabi ko tsaka ako lumakad palabas ng waiting shed upang parahin ng tricycle. Sumakay ako pero parang hindi ako makahinga. Hindi ako mapakali, parang gusto kong sumigaw. Mahal na mahal ko si Jonic pero bakit ganun? Bakit hindi ako bagay sa kanya? Bakit may problema sa katayuan namin sa buhay? Buisit! Di ko napigilang sigaw sa loob ng tricycle. Kasunod nun ang pag-agos ng masaganang luha mula sa mata ko. Napalikon sa akin ng driver at nagtanong, "Ma'am, okay ka lang ba?" Hindi ako okay. Ibalik mo doon sa waiting shed. Bilisan mo. Utos ko sa kanya. Nadatnan ko si Jonic na nakasandal sa poste ng waiting shed. Nakatingin siya sa kawalan. Bumaba ako at sinugod ko siya at sinampal ko siya. Gulat na gulat siya pero ang pangatlong sampal ko ay sinangga niya at kay bilis na mga labi niyang lumapat sa mga labi ko. Kinontrol din ng kanyang kanang kamay ang bato ko kaya't kahit nagpupumiglas ako'y hindi na ako makaalagwa pa. Hanggang sa ramdam kong humupa ang galit ko na parang bagyong biglang huminto at namayapa. Yun ay nung maramdaman ko ang mainit na halik ni Jonic sa mga uhaw kong labi. Hanggang sa maramdaman kong nasa magkabilang pisngi niya ang dalawang palad ko habang magkalapat pa rin ang mga labi namin. Pinilit kong isang tabi ang katayuan namin ni Jonic sa buhay dahil kahit papano ay may question na ang isipan ko kung tama bang ang isang kagaya ni Jonic ang pakakasalan ko. Well, sinunod ko ang puso ko na siya namang ayaw magpatahimik kasi sa akin. Nagsusumigaw ang puso ko noon na si Jonic at wala nang iba ang tamang lalaki para sa akin kaya pinagbigyan ko ang aking puso at kami nga ni Jonic ay nakasal sa huwes. Ako ang nagdesisyong sa huwes lang kami makasal at piling-pili lamang ang mga bisita. Nakilala niyo naman po siguro ako o anong klaseng pagkatao ang meron ako mula sa simula ng aking sulat. Hindi ako pasosyal, hindi ako ilusyonada. Gusto ko simple lang at ayaw ko ng center of attraction ako. Hindi ko talaga ma-imagine ang sarili ko na naka-wedding gown ng magara at ako ang pinagmamasdan ng lahat ng tao. Ayaw ko ng ganon. Kahit ang aming kasal ni Jonic ay parang bahagi lamang ng isang napaka-ordinaryong araw sa tanggapan ng isang hukom. Ang mahalaga ay legal na kaming mag-asawa. Si Alfie ay masipag pa ring tumawag at mag-follow up ng kanyang panliligaw noong bago kami ikasal ni Jonic. Tinapat ko na lamang siya na ako ay ikakasal na. Natanggap naman yun ni Alfie at binati pa nga ako sa aking kasal kay Jonic. Sa ngayon kapuso ay nandito kami sa Tugigaraw. Umuupa kami ng maliit na apartment. Kasama namin ang anak ni Jonic kay Rosita, si Baby Jobim na tinanggap ko na rin at minamahal na parang aking sariling anak. Kasama din namin dito ang pinsan ni Jonic, ang dalagitang si Ana na siyang tagapag-alaga ng bata kapag kami ni Jonic ay wala. Nagtatrabaho kasi ako at si Jonic naman ay nag-aaral. Oo kapuso, pinabalik ko sa eskwela si Jonic dahil gusto kong matupad ang kanyang pangarap at masyado akong nanghihinayang sa kanyang talino kung hindi niya ito magagamit. Simpleng-simple lamang ang aming buhay kapuso pero maligaya kami. Nung una ay may konting tampo sa akin ang aking pamilya kasi disappointed sila sa lalaking pinili ko pero noon lang naman yon. Ngayon ay lubusan na nilang nauunawaan na mahalaga ang pag-ibig upang maging maligaya ang buhay ng isang tao. Hanggang dito na lamang at sana'y mabasa mo rin, Papa Bono, sa inyong programa ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko.
Umaasa at nagpapasalamat, V. P.S. DJ Bono, nais ko lang marinig ang inyong pananaw tungkol sa pagpili ko kay Jonic, samantalang may isang Alfie namang naghihintay noon sa akin. Hindi naman po sa nagsisisi ako sa aking desisyon, pero sa tingin nyo lang, tama bang puso ko talaga ang sinunod ko sa aking pagpili ng mapapangasawa? Gumagalang at nagpapasalamat, Victoria.